Brad Eli, meron lang din po kasi akong sasabihin sa inyo. Meron kasi pong nagte-text na sa akin na kapatid na bakit daw po ganon, ginawa nating 3:00 yung pagkakatipon, yung panalangin, para daw po ang intensyon daw po natin ay, kumbaga hindi maging hating gabi. Tapos, dati rin daw, 5:00, hating gabi rin daw. Ano daw ang pagkakaiba noon? Hindi po siya nagbibigay ng pangalan, number lang, pero palagi pong ganon ang sinasabi niya. Para bang ang intindi ko po, nagrereklamo siya. Parang ganon. Wala naman pong direct na ganon. Para ang intindi ko po, gusto niyang mangyari noong dating 5:00 tayo ay natatapos tayo ng 12:00. Tapos ngayon daw 3:00 tayo, natatapos din daw tayo ng 12:00. Sa halip daw na umigsi. Mali yun. Opo. Noong 1 linggo, natapos tayo, 11 lang eh. Noong 1 linggo, mas maaga pa sa 11 eh. Conforme lang sa dami ng nagpapasalamat yun. At yun, hindi na kailangang ipaliwanag pa yun dahil nauunawaan na ng kapatid na umuunawa yun. Pagka walang masyadong maraming grupong nagpapasalamat, nababawasan ng oras. Ang intensyon natin, bakit natin pinaaga, para kung pwedeng posibleng ma-dismiss ng mas maaga, ma-dismiss natin ng mas maaga, di ba ganon? Opo, yun nga po, Brad Eli. Depende naman po sa pagkakataon talaga. Pagka pwedeng i-dismiss ng maaga, i-dismiss ng maaga. Pero may time talaga, hindi naman pwedeng i-dismiss ng maaga. At talagang extend tayo kahit ba 3:00 tayo nag-umpisa ngayon eh. At siguro po yun, hindi dapat na masamain ng kahit na sinong mga kapatid. Kasi kung tayo nga tatanungin sana, mas maganda nga, mas mahaba ang oras natin na tayo ay nasa pasalamat at nakakarinig ng paksa sa pagtuturo ni Brad Eli, di ba? Wala naman po siguro masama na mahaba o ma-extend pa nga tayo eh. Kaya lang, talagang hindi naman po ganun talaga ang intensyon. May time na mabilis lang tayo. May time naman na medyo na-extend. Minsan, depende rin po sa pinag-aaralan nating paksa. Kung ang mga paksa natin kasi, may mga paksa talagang mahirap unawain. Yun ba ibibitawan agad nang hindi natin naiintindihan? Case-to-case basis naman po yun eh. Kaya yung kapatid niya po na nagte-text na yun, hindi naman siya nagpapakilala, pero ganun po ang dating. Ba't daw, para bang pa-question ang kanyang mga text pa nga po, na bakit ganun? Sabi, kaya mag-uumpisa tayo ng 3:00, para noon ay huwag tayong gabihin. Bakit noong dati 5:00 tayo nag-uumpisa, 12:00 na tayo natatapos. Ngayon, 3:00 tayo nag-uumpisa, 12:00 pa rin tayo natatapos. Ganun po ang mga dating ng mga text na... Meron kasing mga sitwasyon, gaya halimbawa, may sumaling nagpasalamat sa South America. Bibigyan mo siyempre ng oras yun. Diba? Dahil yung mga sumasali na yun, madaling araw pa lang gumigising na yun eh. Opo. Para makasalig yan sa oras sa Pilipinas, di ba? Opo, Brad Eli. Kaya merong mga sumaling marami, siyempre mahahaba. Opo. Kaya nga po, sana... Parang yung, may isa pang ganyan yung nag-i-email sa kapatid na Daniel, taga Laguna yun yung nagpapakilalang Victor Ramirez. Lagi yun may question. Laging may pintas. Hindi kasi umuunawa yun, hindi ginagamit ang utak nun. Bakit? Kasi, lagi siyang meron siyang kanyang gusto niya masunod. Hindi naman ganun sa iglesia na ang gusto mo masusunod. Hindi bali sana kung ikaw ang nangangasiwa, baka sakaling masunod yung gusto mo, Pero yung nangangasiwang sumusunod sa Diyos, hindi pa rin yung gusto niya nasusunod Ang nasusunod ay yung gusto ng Diyos Pagka ang nangangasiwa ay sa Diyos. Kahit ano pa ang suggestion, kahit ano pa reklamo ng kahit na sino, ang dapat pa rin masunod ay ang Panginoon Diyos. Kaya sa ating pagsasama-sama,
Bagaman maraming mga pintas, maraming suggestion, maraming mga patago, ayaw magpakilala, nagpapakilala man peking pangalan naman, tignan mo sa AMS, wala naman Victor Ramirez, Pero ang sigurado ko, taga Laguna yon, yung Victor Ramirez na yon, na laging merong puna, laging merong mali tayong ginagawa para sa kanya. Nandyan naman siya, hindi naman lumalayas. Siguro para mawala na siya ng problema, wag na siya, Kasi yung Victor Ramirez sa Laguna, tinanong ko sa mga manggagawa, hindi naman yun Kasi yung Victor Ramirez sa Laguna, ginagamit nung nagrereklamo yung pangalan ng Victor Ramirez. Pero hindi siya yon. Dahil yung kapatid na Victor Ramirez, matinong miyembro yun. Hindi reklamador yun. Yung ginagamit lang nung reklamador. Yun yung nasa aklat ni Judas kapatid na Luz. Sa ang Biblia ng yung 1:16 ng Judas, ang mga ito mapagbulong. Doon sa isang salin ang nakalagay, reklamador. Basahin mo yun. Tingnan nga po natin yung mga reklamador. Ayan. Ang Biblia. Ang mga iyon ay mga mapagbulong, mga mareklamo na lumalakad ayon sa kanilang mga sariling pagnanasa at ang kanilang bibig Nasa nila. Gusto nila masunod yung nasa nila. Yun yung mga mareklamong miyembro sa loob na iglesia. Nung unang iglesia, meron din ganun. Marami silang reklamo sa mga apostol. Doon sa iglesia sa ilang, marami naman silang reklamo kay Moises. May kami sa hilltop, tapos gugutumin mo kami rito. Sabi nung mga walang hiyang reklamador. Yun ang mga murmurers na kung tawagin ng Biblia. At yung mga tao na yun, alam mo, Sis Luz, walang maligayang wakas dun sa mga tao na yung reklamador. Opo. Ang huli nun, kapahamakan Opo. Sisibag bulong-bulong. Yun nga po. Inuunawa nila ang sitwasyon, di ba? Tinan mo yung mga nandyan sa apalit. Hindi, ba't yan hinahating gabi? Nagre-reklamo ba? Masasaya, yung talagang kapatid, masasaya. Pero yung mga reklamador, yun yung mga sinasabi ni San Judas na mga mapagbulong, lumalakad sa kanilang sariling masamang pagnanasa, ang bibigay nagsasalita ng mga pagmamataas na mga bagay, pakunwaring pumupuri para sa sariling kapakinabangan. Yan ang mga reklamador sa iglesia. Hindi na natin maihaalis, bahagi ng iglesia yan. Nasa Biblia na yan Wala tayong karapatang maalis pa yan Dadat na ng paghuhukom, merong ganyan. At yan ang mga mapupunta sa impyerno. Yung ganyang mga miyembro, walang pangunawa sa sitwasyon ng iba. Halimbawa, napakaraming grupong nagpasalamat, maraming umawit. Talagang mahahaba ang pagpapasalamat. Halimbawa, ang teksto isang tekstong mahirap na basta maunawaan ng kahit na sino. Siyempre, nilalawakan mo ang pagpapaliwanag para maintindihan ng mga tao. Yun ang nakakakonsumo ng oras, Sis Luz. Opo, Brad Eli. At yung mga kapatid talaga naman na kapatid, naiintindihan po yon at wala pong question sa mga kapatid kung mahaba o maigsi, okay lang. Wala pong problema sa oras. Nakahanda naman nga po tayo kahit hanggang umaga Di ba mga kapatid? Pero hindi nga po ganun kasi inaalala rin ni Brad Eli yung mga kapatid na papasok bukas. Kaya ang ginagawa lang talaga ni Brad Eli ay, kumbaga, may linggo nga pala bukas, walang pasok. Inaalala po ni Brad Eli yung mga sitwasyon din ng mga kapatid na, magbibiyahe, ganyan. Wala ikang masasakyan. Kaya lang talagang case-to-case basis. May time naman na mabilis lang. Sandali lang, mga 10:30, natatapos na tayo. Nung minsan, 10:30 lang. Pero may time naman na umaabot ng 12:00. Kasi depende nga po, pag ang paksa ay mahirap,
Hindi naman po basta-basta bibitawan ni Brad Eli yun. Sinisigurado niyang naiintindihan yun ng kapatid bago niya tapusin, bago niya bitawan. Eh, yung mga iba lang nga po, ganun, lahat na lang, parang lahat ng bagay ay inirereklamo nila. Parang lahat na lang. Kaya ay ngayon, Sis inirereklamo. Luz, ano? Opo. Di ba nakita mo na kung hindi masyadong marami yung nagpasalamat ngayon na grupo, kaya nag-umpisa ang kapatid na Daniel, maaga pa eh. No? Opo, Brad At Eli. natapos siya kanina, bago pa mag-alas 7, natapos na yung bahagi ni kapatid na Daniel, di ba? Opo. Maaga po siya natapos. Tayo naman, ako naman, sinasamantala ko lang yung panahon na habang nag-aano yung iba, makatulong ako dun sa mga kapatid sa mga problema nilang espiritual at saka sa mga iba pa nilang problema. Kaya imbis na kung gusto nilang kumain na yung iba, nagbe-break, kung gusto nilang wag munang kumain at na sumali sa consultation, yun, binibigyan natin ng panahon yun, di ba? Yun, dapat nauunawaan nyo yun eh. Na dapat sana, yung mga oras na yun, ipagpahinga ko pa eh. Dahil magkaiba oras natin eh, di ba? Opo. So, binabahagi ko sa inyo, alang-alang dun sa makaakay ako ng taong magiging dapat sa Diyos. Dapat naunawaan yun. Pero mayroong mga suggestion ng mga traidor itong mga ito eh. Yung nagpapakilalang Victor Ramirez sa Laguna, traidor yun eh. Hindi man sinasabi sarili niyang pangalan. Pinaimbestiga ko sa mga gagawa. Yun daw, Victor Ramirez, matinuraw na kapatid yun. Itong nagpapakilalang Victor Ramirez, ginagamit yung pangalan ng may pangalan. Duwag ito. Masasabi mo, traidor eh, dahil hindi ginagamit yung sarili niyang pangalan eh. Pero taga-Laguna siya. Taga-Laguna siya. Na-trace na namin dun sa kanyang mga pinapadalang mga email. Magandang gabi po, Brother Eli, Brother Daniel, at sa lahat po ng mga kapatiran. Ako nga po si Willie Ison ng lokal po na San Pedro. Brother Eli, iaano ko lang po sa inyo yung kalagayan namin pong mag-asawa. Yung misis ko po na-bautismo po nung February 2011. Ako po, yung lang pong 2013, Mayo. Ganito po yun. Ikinasal po kami 1988, bali itong 2013, 25 years na kami. Okay naman po pagsasama namin. Dahil nga lang po, noong 2010, kalagitnaan po, nagkahiwalay po kami ng tirahan. Hindi saan pa, nagkaroon po kasi ng financial problem yung mga magulang ko noon. At ibenta po yung, kasi po kinatitirikan namin lupa ng bahay sa nanay ko po yung lupa. Wala pong mapapagkuhanan ng nanay ko no, kaya no other choice po, kundi ibenta po yung kinatitirikan namin lupa pagkamat 10 taon na po kami doon. Masakit man sa kalooban po namin ng mag-asawa, parang napabenta na po, bagamat binigyan po kami ng konting halaga. Kaya lang, ang kondisyon po ng misis ko noong mga panahon na yun, 2010 nga po, hindi na po siya kasama sa akin. Ako, ang nangyari po, doon po ko sa puder na nanay ko, kasama ko po yung 2 kong anak, tapos siya, nangupahan po, 2 na anak. Bagamat halos araw-araw din na doon ako, parang ang turing na lang sa akin, parang magkaibigan na lang po yung ganyan, parang hindi ako doon natutulog, hanggang sa naanib nga po siya noong 2011. Noon, parang nagbago po ang kanyang panahon na wala na siyang hinanakit sa nanay ko. Dahil talagang gano'n, naiintindihan naman doon niya nanay ko noon. Ang kaso na, Brother Eddie, ako naman hindi niya naintindihan. Halimbawa po, para bang naituring na ako na itsoper na ba ako. Bisan po, binibiro ko siya, ay, baka mamaya, pati ikaw magkasalat, baka matisod ako sa ganyang pakikitungo mo sa akin. Bagamat, Brother Eddie, hindi ko naman po gagawin yan dahil siyempre, may takot din po ako sa Diyos na gano'n. Sa madalit sabi po, no, 2013 nga, nung nakaraan to, naanib nga po ako dito. Sa loob-loob ko, di gano'n nga po, sinasabi ko sa misis ko, paano, wala gano'n din po, kumbaga, parang prinsipyo ang dating, parang gano'n. Kaya parang nasasaktan ako, nawala yung karapatan kong bilang asawa po ba. Bagamat doon ako minsan nagluluto-luto. Tapos pagdating na uwi ako sa nanay ko, gano'n, naiwan din. Para bang, sabi nga din sa 1 Corintios 7:39, di ba, malibang mamatay asawa, ang babae, natali pa rin sa asawang lalaki, di po ba? Ang katanungan ko po, Brother Eli, wala po bang
kami o particular na po siya na sinusuway sa utos ng Panginoon Kristo tungkol po sa pagsasama ng mag-asawa po. Yun lamang po. Salamat po. Maliwanag na pareho kayo hindi sumusuway sa utos eh. At naghiwalay kayo eh. Ang sabi ng Panginoon Kristo, ang pinagsama ng Diyos, huwag pa paghiwalayin ng tao eh. Pinaghiwalay kayo ng financial problem ng nanay nyo. May pinayagan naman ninyo. Pareho kayong may kasalanan lalabas. Hindi, sa tanong nyo, wala ba kayong nalalabag? Yun ang paghihiwalay nyo, labag nga eh. Tapos sabi nyo, parang magkaibigan na lang kayo. Hindi baling magkaibigan kayo kung magkasama kayo. Hindi kayo naghihiwalay. Maganda yung mag-asawa na, magkaibigan pa. Pero, magkaibigan kayo, di naman kayo nalalabag yung aral ng Diyos. Yung nga sinasabi ko napakaraming mag-asawa maiimpyerno pag hindi kayo susunod sa aral ng Diyos. At pag hindi rin lang kayo susunod, wag na kayong mag-iglesia. Kaya ang desisyon ko nga, itiwalag yung mga mag-asawang ayaw magkasundo Kasi utos ng Diyos magkasundo. Magpatawaran. Yun ang utos ng Diyos. Ayun, yun daw nasa Thailand ba yun? Nasa Cambodia, lumayas daw sa lokal. Yung selos ng selos sa asawa. Umalis na daw sa lokal. Wala tayong magawa. Talagang ganun. Hindi naman tayo namimilit ng tao. Masasabi ko sa iyo, kapatid, dapat magkasundo kayo. Brother Eli, lagi po naman po kami naatin na Salamat. Dapat nga magkasama kayo. Batas yun. Kayong mga lalaki, mamuhay kayong kasama ng inyong sariling asawa ayon sa pagkakilala. Napakundanganan ng babae ay nagaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo rin na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong panalangin huwag mapigilan. Pagka hindi kayo magkasama at hindi kayo nagkakasundo, ang panalangin nyo baliwala, napipigilan. Para wag mapigilan ang panalangin, magsama kayo, yung lalaki ay pakukundanganan ng asawa, mabubuhay kayong magkasama, pakukundanganan yung asawa na gaya ng marupok na sisidlan. Yun ang aral sa atin. Hindi pagsisilosan o gagawing napakapait ng pakikisama. Ang nakikita ko dun sa kanina, parang napakapait ng naranasan ng babae dun sa Camilo No. Dahil yung anak ang nagsabi, hindi raw marunong magpalampas ng mali yung tatay niya Aray, yung sinasabi nung nung anak, hindi raw nagpapalagpas ng mali yung tatay niya, mali yun Dapat pakukundanganan nga ang asawa Ayun, kaya naipon yun, yung babae naging mapait na yung kalooban. Pareho silang may kasalanan kasi hindi naman nagpapatawad yung babae. Kaya wala akong makitang hatol sa Biblia kundi pag ayaw nila talaga ng magkasundo, pareho na silang itiwalag. Yung mga anak ang saksi na yung isang anak na nakausap na rin natin yun, natatandaan mo ba, Sis Luz? Mike na. Opo, Brad Eli, dati nga parang natandaan ko na po itong dalawang ito sa consultation na ganun pa rin sila dati. Parang ayaw nilang magtabi, parang iniirapan siya nung babae. Tapos parang ganun ding senaryo noon pa na yung anak nga po ang nagsabi na ayaw na talagang makipagsasundo nung nanay niya. Brad Eli, ngayon, eto na naman po sila at kinukulit si Bradino na gusto daw pong makipag-reconcile at gusto kayong makausap na muli. Eto po uli sila. Nako, mauubos ang oras ko. Marami pa akong dapat na sagutin. Ayan. Magkasundo na sila kung gusto nila magkasundo.
Pagka na totaling nagkasundo na, nag-uusap na, at naghahali ka na ng lips to lips, saka ako kakausapin. Ayan. Siguro po, ipakita ninyo talaga kay Brad Eli na talagang seryoso kayo. Kasi sa nakikita po naming reaction kanina doon sa screen, ayaw tumabi man lang nung kapatid na babae doon sa asawa niya. Kasi po, ang pangit po ng nakikita namin kanina. Nag-aaway kayo talaga. Tapos yung lalaki nang iirap pa. Ano po, Brad Eli, pagsasalitain ko po ba ito? Mauubos lang ang oras natin kung hindi naman nagkakasundo talaga. Pakita muna, pruweba muna sa akin na ilang panahon, mga 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, magkasama na sila, magkasama silang natutulog. Pagkatapos sila nagpatawaran na, tapos kumakain sila ng sabay, sinusubuan yung lalaki yung babae, yun. Pag nakita ko yun, okay na. Ayan. Mag-iintay pa po kayo, hindi pa po ngayong araw na ito, dahil sabi ni Rod Eli, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Patunayan niyo muna po. At may mga saksing mga kapatid at mga opisyales, mga manggagawa. Mga kapatid, may edad na kayo. 1 araw sa hinaharap, maninigas na lang tayo pag ganyan na tayo katanda. Dapat, pag ganyan na ang edad ng tao, matuto na tayong magpatawad, magpasensya, magpakumbaba, dahil malapit na tayong tawagin uli ng Diyos. Yung pinal na pagtawag, yung tawag na hindi ka na pwedeng tumanggi pa. Wala ka ng kapangyarihang itanggi pa yung tawag na yun. Pagka ganyan ang edad, dapat inaayos na natin ang buhay natin. Marunong na tayong umunawa, inalis na natin yung galit, yung puot, yung selo sa ating mga puso, yun, yung mga tampo, yung mga tinatanda-tandaan mong hinanakit, dapat kinalimutan natin yun. Pagsapit na natin ng 60 anyos, malapit na tayo dun sa boundary. Sikapin na natin mga kapatid na bago dumating yung araw na mapipikit na talaga yung ating mata, hindi na tayo uli magigising, maliban na lang sa araw ng paghuhukom. Maalis na yung mga pait, hinanakit, yung mga asim sa kalooban, alisin nyo na yon. Walang magandang pupuntahan yon. Yung pagpapakababa sa harapan ng Diyos, yun ang paraan para tayo mataas at maligtas. Yun ang payo ko sa inyo lahat, lalo sa matatanda ng kagaya ko. Wala na tayong paraan para makaiwas pa. Darating yung tawag ng Diyos na 1 araw ay magkakasakit ka, o kaya matutulog kang hindi ka na magigising, madudulas ka, sa pagkadulas mo, mababalian ka na ng buto, dadating na araw, mahihilo ka, kahit akala mo malakas ka, mahihilo ka, babagsak ka na lang, tapos mga ilang buwan, mararatay ka, tapos mamamatay ka na. Ganun ang matanda. Kaya, pagbutihin ninyong unawain yung aral ng Diyos, huwag kayong, yung mag-asawa, hindi yan ginagawa lang kayong magkaaway ng demonyo Ang demonyo gumagawa niya ang away Yung mag-asawa kasi, nagmahalan yan sa pasimula, kaya nagkaanak yan Magtataka ka, bakit kung kailan kayo tumanda, saka kayo nag-aaway, may demonyong namamagitan. Palayasin nyo si Satanas sa buhay nyo at sa bahay nyo. At ang Panginoong Hesus at ang Amang Diyos, ang inyong anyayahan sa inyong buhay. Sabi ni Kristo, kung sinusunod nyo ang aking salita, ay iibigin siya ng aking Ama. At kami ay pasa sa Kanya at gagawin namin siyang aming tahanan. Biro mo, maging tahanan ka ng Diyos, kasama ka ng Diyos araw-gabi, yun ang pinakamasarap na buhay. Kung hindi nyo natikman yung buhay na yon, nung kayo bata-bata,
at least ma-experience natin sa mga nalalabing 2, 3, 4, 5 taon ng ating buhay, 10, mabuhay tayong may kasamang Diyos. Maramdaman natin ang presensya ng Diyos sa atin. Pag hindi nyo gagawin yan, talagang dapat itiwalag. Yung nasa Cambodia na nagpakita ng gano'n, na may saksi ba yun talagang, yung Dennis na yun talagang walang ginawa kundi magselo sa asawa? O baka naman ikaw na kapatid na babae, dapat ka naman talaga pagsilosan. Baka naman ikaw nakikipaglandian sa lalaki o kaya ikaw naman nakikipagbiruan sa lalaki. Baka may nakikita namang pagsisilosan yung asawa mo. Kasi kung walang ganon, talagang puro selos lang, dapat igawa ng circular yun, lapastangan yung lalaki na yun. Lumayas daw sa lokalesis, Luz. Sabi mo dun sa destino ron. Opo, sige po, yung kapatid sa Cambodia, imbestigahan din po natin yung kapatid na babae. Baka may grounds para sa kanyang pagselos, maintindihan po natin. Kung wala naman po at talagang siya lang ang selos ng selos, tapos ngayon ay umalis naman siya at nag-walk out siya samantalang narito tayo sa consultation at Kasi pagkatapos... iniintindi kanina na magpetisyon siyang magsalita Hindi naman nagsalita Ang ginawa, umalis. Parang insulto yun Sis Luz. Yun nga po, Brad Eli, kasi Nasa Biblia kasi ang dapat gawin ng miyembro Pag pinagalitan ka nung nakakasakop sa'yo, ang sabi dun sa Ecclesiastes 10:4, ganito, kung ang diwa ng pinuno ay bumangon laban sa iyo, huwag kang umalis, sapagkat ang pagpapakalumanay ay nagpapalikat ng mga malaking pagkagalit. Pag ang namiminuno, ang diwa nagkaroon ng laban sa'yo, huwag kayo kang aalis. Pag umalis ka, nag-rebelde ang ibig sabihin nun. Sige, paimbestigan nyo yung, baka naman yung babae may diferensya para mabigyan natin ng konsiderasyon yung lalaki. Kung wala naman, di bayaan nyo siya. Di naman tayo pwedeng mamilit ng mga miyembro para manatili sa iglesia na harapang lumalabag sa aral ng Diyos. Kaya dun sa mag-asawang Camilo at saka kapatid na babae, tignan muna natin kung 1 buwan, 2 buwan, maire-report sa akin ng manggagawa na talagang kayo hindi na nag-iirapan at hindi na kayo... Dapat yung lalaki, matuto kang magpakundangan dun sa asawa mo. Babae kasi yan Mahal niyan yung anak niya, papakulong mo yung anak niya, natural. Hindi ba pakulong mo yung anak mo, humingi ka ng permiso sa kanya dahil yung anak mo lapastangan. Sa iglesia, sa Israel, nung araw, pinapatay yung ganung mga anak, binabato hanggang mamatay. Pero humingi ka, pagkasunduan ninyo, pakulong natin to para hindi, kayong mag-aaway mag-asawa. Dapat matuto kayo nung makatwirang paghatol. Yung babae, siyempre, na mahal niya yung anak niya. Yung sabi niya, kahit na ba masama yun anak mo yun di dapat bigyan mo ng kahihiyan. Tama yun yung sinasabi ng kapatid na babae. Pero hindi naman tama kung laging kukonsintihin. Yung bigyan ng kahihiyan at yung anak mo pataanan mo, yun, tama yun. Ako rin. Panig ako ron. Pero hindi naman mabuti yung lagi mo kukonsinti. Dahil kaya nga sasama yung anak mo dahil kinukonsinti mo yun naman kapatid na lalaki, parang walang konsiderasyon. Sabi nung anak niya, hindi raw marunong magpalagpas ng mali. Nang ituwid ninyo sa pagsasama nyo. At ako'y magpapasalamat sa Diyos na kung makita kong kayo nagkasundo, ipagpapasalamat ko sa Diyos na mayroon 2 kaluluwang naakay ko para maging dapat sa araw ng paghuhukom, mga kapatid. Sige po, okay na po Sige po, saka na lang uli kayo lumapit kay Brad Eli pagka napatunayan na pong okay na talaga kayong dalawa. Sige po, yan. Sige po, Brad Eli, may message po si Brad Boy Gan mula sa Cambodia. Talagang seloso daw po yung Dennis na yun ng Cambodia.
Siya daw po ang destino doon, ilang beses na rin po niyang kinausap, binabantayan daw po noon ang asawa kahit hindi makadalo sa pagkakatipon. Pagawa ka ng circular, pa-circular mo yun. Opo. Suspendido habang buhay. Ayan, sige po, noted. Ano natin yung gagawa ng circular. Pinalos. Apo. Balik na kayo mga kapatid at ituloy na natin yung ating paksa. Okay, sige po. Mga kapatid, hanggang dyan Ready muna. na ba? Opo, Brad Eli, at balik na po kayo mga kapatid. Hanggang dyan muna ang ating consultation with Brother Eli. At tayo po ay magpapatuloy naman sa ating paksang pag-aaralan. Ayan. Pero liliwanagin po natin sa Biblia ang sinasabi. Ito, inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Yan, tignan ninyo, no? Ang tanong, kapatid na Josel, hindi ba ang itinanong ko sa'yo? Di ba dapat lagi tayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi ng katwiran? Tandaan mo, nung magsabi si Pedro, hindi sinabi ni Pedro na lagi tayong handa ng pagsagot, at tinuturuan niya yung mga kapatid. Di ba? Kausap ni Pedro, mga kapatid, na lagi kayong handa ng pagsagot. Ba dapat pala, mga kapatid, lagi kayong handa ng pagsagot. Bakit? Kasi, hindi lang naman sila Pedro ang sasagot. Dapat kayo, handa din kayong sumagot. Laging handa ng pagsagot. MCGI, walang iba. Noon at kailanman ay mapapala ang akong di kalilimutan. MCGI, walang iba. In case you are wondering po, baka po nagtataka kayo kung anong vitamins ang ginagamit namin para sa mga manok namin. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po, talagay lang. Tsuk! Yummy! Ayan po ang ating 6 months na stag. MCGI, walang iba. I just went here from the Philippines for this concert. How much you spent, you think, on everything the Eras Tour? I don't really know the number, but I think you can buy a car. Would you spend it again? 100% yes! So you have no regrets at all? No. Zero. None! MCGI, walang iba. MCGI, walang iba. MCGI, walang iba.